nasa New Orleans kaming magkaama sa Louisiana. At nakatayo ako dahil marami kang papanoorin doon na tourist attraction. Pero nakatayo ako doon sa kanilang general, si General Andrew Jackson. The courage of one is more than the majority. Kaya tandaan mo po, hindi po tayo iisa. Bilangin mo nga kung ilan tayo. Then when we can cover the whole land with the power of Jesus Christ. Akala lang natin marami sila. Mas marami tayo. Amen? Mas marami tayo. Sapagkat, laging tandaan mo po, 12 lang ang pinili ng Panginoon. At itong 11 ito, na ipangaral nila ang Ebanghelyo. Kaya hindi po ito paramihan. Ito po'y patotohanan. Amen po ba? Oh, ang Diyos po natin napakabuti. Kaya huwag mong titingnan ang natural. Yes, accept reality, but live supernaturally. Yung iba po sa reality lang eh. Ang reality po ay may hanggan. Pero mas makapangyarihan po ang supernatural. So when you can see the invisible, then you will do the impossible. Unless you see the invisible, you cannot do the impossible. Pag nakita mo ang Diyos na nagliligtas, ikay magliligtas din. Amen? Kapag nakita mong pinagaling ka ng Diyos, ikaw ay magpapagaling din. Amen? At kung naranasan mong tinustusan ka ng Diyos, tutustos ka rin sa marami. Sa pagkataanin mo naman yung maraming kayaman ang ibibigay sa iyo kung hindi mo ito ipamimigay. More wisdom, more wealth. Ulitin ko, more wisdom, more health. More wisdom, more wealth. Amen! Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Salamat sa bagyo. At salamat sa pagkakamali ng dyablo. Dahil lagi niya akong akala'y kaya-kayanan. Ang hindi niya alam, merong may-ari sa akin. Amen? At kailangang igapos niya yung may-ari sa akin para ako'y mapanghimasukan. Hindi niya kaya ang Panginoon. Amen? Sapagkat siya'y tinalo ng Panginoon. Kaya hindi ka niya kayang sirain. Sabihin mo sa iyong katabi, merong may-ari sa iyo. Sabihin mo, binili ka. Special ka. Nakukuha niyo po yan. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Kaya pag naunawaan mo ang katotohanan, hindi po ito guni-guni, hindi ito haka-haka. Ito po'y katotohanan. Ang Diyos po ay napakabuti. Salamat aming Ama, sapagkat kapag lumapat ang anointing, kakaiba ang kapangyarihang duroon sa kakasangkapanin. It's always the anointing that shall break the yoke. It's the anointing that lightens the heavy load. So let that anointing flow through me and let others be a recipient of this wonderful flow of the Holy Spirit. It's your Holy Spirit that can do this. It's not me, it's not anyone, but you alone. So Father, receive the glory in this process. As I speak, then confirm. In Jesus Christ's name. And everyone shout, Amen. Amen. Hallelujah! Be expectant. Those who expect something shall receive a breakthrough. Amen? Kaya kung may inaasahan ka, breakthrough will flow through you.
Oh, salamat at may bagyo. Amen? Salamat at may mga pagsubok. At dito, nakikita ang binhi at ang ipa. Kaya ngayong gabi, kayo ay mga butil, kayo ay mga binhi. Amen? Mapagpala ang bawat isa ng Diyos. Amen! Sabihin mo, mabigat ka. Mabigat ka. Kaya hindi ka kaya ng bagyo. Oh, purihin ang Panginoon. So magsiyo po ang bawat isa. Ang Diyos po ay napakabuti. At may pangako ang Diyos sa Ezekiel 11, verse 19 and 20. Tingnan po natin ito bago ang kabuuan ng mensahe. And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you, and I will take the stony heart out of their flesh, and will give them an heart of flesh. Verse 20, that they may walk in my statutes, and keep mine ordinances, and do them, and they shall be my people, and I will be their God. So ang Diyos po ay gustong ikaw at ako'y kanyang bayan. At kapag tinangkilik po natin ang Diyos, siya po ay magiging ating Diyos at tayo magiging laging Kanya. At sa araw-araw po, laging tandaan mo, maganda ang ginagawa ng Diyos. Kahit hindi mo pa maunawaan, basta yan ay patungo sa kagandahan. Kaya po yung parental influence, yun pong influensya ng mga magulang, ay napakahalaga. Si Hannah ay madasalin, kaya ang kanyang anak na si Samuel ay naging isa sa mighty man of prayer. Siya po ay leader and at the same time intercessor. Very powerful intercessor. Si Timothy po ay hindi naging matatag kung di dahil sa kanyang Lola Lois at Nanay Eunice. The influence of parents, yun po'y magtutuloy-tuloy hanggang sa kaapu-apuhan. Kaya si Timoteo ay apo lang ng Lola Lois at yung nanay niya ay na-influensyahan ng kanyang lola at yung nanay niya na-influensyahan siya. Kaya, influensyahan mo ang iyong pamilya. Sabihin mo sa iyong katabi, influence your family. Kailangan ikaw ay makitang laging nananalangin. Hindi yung pagkumukulog ay nakabaluktot na at punong-puno na ng aunan at kumot. Wag po, dapat kapag sumasama ang panahon, tumitindig ka at tahimik na nagmamarcha. Sapagkat sa bawat sandali po na may bagyo o may lindol, pagkakataon mo na makilala ang Diyos. Maranasan ang katapatan ng Diyos, matanggap ang kabutihan ng Diyos, at matanggap ang pagpapalakas ng Diyos. Wala pong ibang panahon, kundi sa panahon ng digmaan, panahon ng kagutuman, panahon ng salot. Yun po yung mga panahon na iaangat ng Diyos ang mga tuloy-tuloy na nagtitiwala sa Kanya. Madali po pag maganda ang buhay. Napakadali po. Pero kung kapag ang tao'y, ito po, yun pong tinatawag na depression. Makikita po natin kapag nawala ng hanap buhay ang maraming tao, ang tawag po doon ay depression. Pero pag lahat po, so yun po ay inflation. At pag nawalan po ang lahat ng tao ng hanap buhay, yun po ay depression. At ako po'y naniniwala na ang kailangan nating lahat ay ang Diyos. Dahil may nagmamaniobra po ng pananalapi ng daigdig. At ito ay kontrolado ng IMF at World Bank. Kaya wala po tayong magagawa doon because to create wealth, kailangan
ikay mag-create ng idea that will create wealth. Kaya nga po, ngayong gabi, nais kong ipaunawa sa inyo na kailangan tayo po ay mabuhay, bagamat tayo yung mga natural na tao, pero kailangan magsanay tayo sa supernatural. God shall do the fighting for you. Yun po ang titulo ng mensaheng natanggap ko sa Panginoon. God shall do the fighting for you. Wala pong matibay at walang matatag sa atin. Hindi po tayo may liligtas ng ating katalinuhan. Never. Trust your intelligence. Dahil baliwala po yun pagdating ng matitinding mangyayari sa ibabaw ng lupa. Subalit nais kong laging inyong maunawaan, ano man ang sitwasyon, laging tandaan mo, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Siya po mismo ang nagsabi, I will never fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake you, nor let you down. Kaya maunawaan mo po na, aywan ko sa akin, kailan may hindi ko na alaala, wala sa isipan ko ang alaala tungkol sa nagpabayaan Diyos. Laging andyan ang Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, nakatayo siya sa ating kanan. At kung unawain mo po ang katotohanan, na kapag ikaw ay papasok na sa panalangin, you are entering in the throne of grace. Yun po ba ay salita lang at katang isip? Hindi po. Yun ba spiritual lang? Hindi po. Yun po ay realidad. So when you pray, you enter into the throne of grace. Ano ang ibig sabihin? Ay di pumasok ka kung saan nandun ang Panginoon. Nakukuha niyo po, hindi po siya malayong Diyos. Siya po'y napakalapit na Diyos. If you draw near to me, He shall draw near to you. Kaya nga kung unawain natin yung sama-sama nating problema, kayang-kayang lutasin ng Diyos, huwag mong kalilimutan ang mga salitang suddenly. At a twinkling of an eye. Sa Tagalog, di kaginsa-ginsa at biglang dumating ang saklolo ng Diyos. Kaya kailangan huwag mong aalisin yan sa iyong puso dahil kung hindi, mahihintakutan ka sapagkat maraming katatakutan sa ibabaw ng lupa. Ang mga disenyo ng tao, iiwas ang tao sa taggutom. Kaya kinalbo nila lahat para bigyan ng mga baka ng mapapanginainan. At yan kung bakit may ecological imbalance. Inalis ang mga kagubatan para gawing rancho at damuhan para sa mga baka. Sa India, hindi magkakaroon ng taggutom doon kung papatayin ang kung ilang milyong baka. Hindi hinihiga, kanilang sinasamba ang baka doon. Ang isang baka, 8 kilo ang pagkain sa araw-araw. Kaya yung para sa ilang tao, para sa isang baka lang yun sa India. Kaya marami ang nagugutom. Sa Pilipinas, marami ang baka, pero walang pambili. Yun ang kaibahan sa Pilipinas. Hindi dapat mangyari, pero nangyayari. Bakit? Hindi ko alam. Kung tayo lamang ay magsasanay na matuto ng pagkamasunurin, nais kong ating matutunan ang 3 bagay. Pero bago ko i-share sa inyo ang 3 bagay na ito, ang sabi po ng 2 Chronicles 20 verse 15. Ito po'y matagal ko nang tinatayuan since 1990s pa. At ito ay nasa opisina ko hanggang ngayon. And he said, hearken ye, all Judah and ye inhabitants of Jerusalem. And thou, King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. So dito po ipinakita na ang pagkatalo ni Jehoshaphat ay kapag siya ay nangamba,
kapag siya'y natakot dahil marami yung kanyang kalaban. At ang pagkatalo ng bawat isa sa atin ay kapag tayo nangamba at natakot sa marami nating bayaran. At nais ko pong ating maunawaan na ang pinakamagandang punto ng ating buhay ay sa panahon ng krisis. Kung ikaw po ay mag-aaral at babalik gunitian mo ang mga nagdaang krisis, doon po nagkaroon ng malalaking inbensyon doon sa panahon ng malalaking krisis. Pero bago po ang mga bagay na ito, tatlong bagay. Ang una, mag-aral at matuto at paunlarin mo ang pakikinig sa boses ng Diyos. So learn, develop to listen to the voice of the Lord your God. Kailangan pong ikay may oras ng pakikinig. Kailangan pong huwag mangyari yung sinasabi ng maraming Kristiyano, "Listen, Lord, your servant is still speaking." Hindi po dapat ganon. Magsanay po tayo magbigay ng maraming oras sa pakikinig. Speak, Lord, thy servant is listening. Si Samuel po ang nagsabi noon. So, learn, develop, dahil yun lamang po ang ating katiyakan ng magandang kinabukasan. May isang babaeng kinausap ng Diyos. Magbigay ka sa missionaryong ganito ng $100 a month. At siya ay nakipag-reason out sa Diyos at ang sabi niya, "Diyos ko, hindi ho pwede. Alam niyo naman po na tapat akong mag-ikapo. At kung may special offering sa church ay ginagampanan ko po. Pero yung $100 na idaragdag ko above doon sa aking mga ikapo at mga kaloob, alam mo naman po itong $100 ay tinatabi ko para sa pag-aaral ng aking anak." Tahimik na ang Diyos. Alam mo, pag tayo nangatwiran, hindi na magsasalita ang Diyos. No way. Kapag tayo nangatwiran, no way na magsalita ang Diyos. You know why? Dahil mangangatwiran pa rin tayo. Dahil napakagaling nating mga tuwiran. At maghahanay tayo ng dahilan. At dahil nga tahimik na ang Diyos, so siya ay nagulumihanan. At ang sabi niya, sundin ko kaya ang Diyos. At pinagpasyan niya na magbigay ng $100. At nung magtatapos na ng elementary yung kanyang anak, siya ay naging pinakamatalino doon sa kanyang klase at school. At tumanggap siya ng napakalaking gantimpala, more than what she has given, na kayang paaralan ng kanyang anak hanggang makapagtapos ng kolehiyo. And nais ko pong ipaunawa, security is when you give. You are securing the life of the next generation. Amen? Amen. So another thing, upang maunawaan natin kung paano tayo magiging maunlad at matagumpay. Alam niyo po, since last Tuesday, yung nakaraang Tuesday na pumunta ako ng bundok, mula noon po ay nararamdaman ko na ang ubo, ang sipon, ang lagnat, pero kinukontra ko po yun sa pamamagitan ng mga talata. Malakas ako spiritually, pero not physically. Hanggang sa bumagsak ang katawan at hanggang sa pagtayo ko ngayon ay parang umiikot pa rin ang aking pakiramdam. At pag tumitingin ako doon sa binabasa ko ay parang lumalayo yung binabasa ko. Diba maganda ito? Dahil parang sinihan. Amen? So, kailangang makita mo ang lahat ng bagay na maganda. Dahil pag nakita mong pangit,
Mag-iisip ka ng pangit. Kaya wag mong bibigyan ng pagkakataon ng pangit ay ma-influensyahan ka at sa halip ang makita mo'y laging maganda. At talaga naman totoong may magandang gagawin ng Diyos. Doon po sa death camp, isa na namang kwento, bago ko simulan yung dalawa pa. Sa isang death camp, ang pangalan niya ay si Stanislavski Lek. Stanislavski Lek. Isa po siyang Jewish na nandun po sa nasasakupan ng Germany nung si Hitler ay dadakpin niya ang mga Hudyo at i-gas chamber. At dahil nakikita niya araw-araw, libo-libo yung namamatay. Hindi siya takot mamatay. Pero tiyak na siya mamamatay. Kaya siya nagtanong. Kinakausap niya yung kanyang mga kasamahan. Paano kaya tayo makakatakas? Manalangin. At enjoy mo na lang itong ating kalagayan. Wala tayong pag-asa dito. Patay tayong lahat dito. Ganun, lagi ang sagot ng mga tinatanong niya. Paano kaya tayo makakatakas? Laging tandaan mo po na ang karunungan ang daan sa paglaya. And to receive wisdom, you have to start it with a question. Paano kaya ako makakatakas? Hindi ko alam. Paano kaya ako wala po siyang sawa katatanong. Because he was so obsessed na makatakas dun sa Krakow death camp. At sa katatanong niya, nagkaroon ngayon siya ng isipan na magpatay-patayan. Dahil itinatambak yung mga patay na talagang yung iba ay lumuluwa na ang bituka at dugo. At ang ginawa niya, pumunta siya dun sa truck, isang takip-silim. At siya ay naghubot-hubad at siya ay dumaib dun sa mga patay. Hello? Bakit? Sapagkat may tanong siya, paano kaya ako makakatakas? At yun lamang ang tanging paraan para makalabas siya sa kulungan. Kailangan siya mamatay. Kaya siya pumasok at nagpatay-patayan at habang hinihintay niya ang paglabas ng truck, ang dami pang patay na pinagpatong-patong at pinagtiisan niya yung bigat ng mga patay. At pagkalipas ng maraming paghihintay, inilagay sila sa isang common grave. Hindi pa tinakpan at siya'y nakatakas. At bakit siya nakatakas? Because he desired to escape. Hello? Amen? Amen. Hallelujah. Kaya ang isang may pangarap ay maraming katanungan. Nakukuha niyo po. Hindi ka humihinto sa bagyong Glenda. Nagtatanong ka ang layunin ng bagyong ito. Dahil ito'y laging may layunin. Kaya nga po, nais kong ating maunawaan, ang Diyos po natin napakabuti. Amen? Kayo ba naniniwala na napakabuti ng Diyos? At sa isa namang village sa Japan, may isang chief of police. Dahil sa Japan po ay less than 1% ang Kristiyano. At kanyang ini-announce, lahat ng Kristiyano sa village ay igagapos, dadakpit, igagapos at kinabukasan, lulunurin dun sa malakas na ilog na nandun sa kanilang bayan. Natakot po ba ang mga Kristiyano? Naku, sobrang takot. At sila nagkaroon ng tagong prayer meeting nung gabing yon. At sila ay tumataghoy sa Diyos. Kahabagan mo po kami, kahabagan mo po kami, iligtas mo po kami, iligtas mo po kami. Pero wala siyang magagawa dahil ang tanging pag-asa lang nila ay Diyos. May dumating na bata na umaawit. At ang kanyang inaawit ay ganito. Bakit mo katatakutan ng kamatayan?
pag namatay tayo, mapapasapiling tayo ng Diyos. Kaya nagbago ang kanilang isipan, nawala sa takot. Kaya ang sabi, do not be dismayed. Ikaw ba'y nangangailangan ng kasagutan? Ikaw ay maraming katanungan. Kailangan mo ba ng pera? Ikaw ba'y punong-puno ng kabigatan, problema at suliranin? Nasaktan, sugatan, at may sakit at karamdaman? At gusto mong tumaas ang level ng iyong spiritualidad? Ito ang panahon ng paglaya at pagpapagaling sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. Halina sa ating Thursday Night Revival sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Para po sa mga karagdagang impormasyon, tumawag sa 723-8752, 726-8016. Ito po ay free admission. Opo, wala itong bayad. Kaya halika na at magsama ng iyong mga mahal sa buhay, kaibigan at kaopisina at sama-sama nating saluhin ang biyaya, himala at pagpapala ng ating Diyos. Welcome to everyone, and we want to see you there and experience revival in Jesus' name. Ayos ba yun? Pagsasanlibutan, maraming katatakutan dahil sa iyong panonood ng mga kung ano-anong mga palabas na maraming pinatay sa lugar na ganoon, pero sa puro totoo, maliit na porsyento lamang yung mga napapatay. Pero dahil ikaw ay takot, nag-aalinlangan ka nga na talaga bang may pag-iingat ang ating Panginoon. And I believe we are in the hands of God. Kanina papunta po kami dito, pagpasok namin sa toll gate ng Skyway, 100 meters lang, nagsalpukan yung kotse. Rinig na rinig namin at a fast speed. Sa SLEX, sa Skyway, 100 meters lang. Talagang nagsalpukan ganon. At narinig namin na nabasag yung bintana ng toll gate doon sa kabila. Di pagpasok po, dito yung toll gate, yun lang yung pagitan. At nandun sa likodan namin yung gumugulong na sasakyan. What if ito ay napaliko, papunta sa amin, head-on kami ang mababangga? Pero dahil kami ay naririto para umatid ng revival at maghatid ng salita ng Diyos, ang takip at balot ng dugo ay laging naroroon. It's not yet our time. That's why we need to advance the kingdom of God and proclaim that God is so good. Hallelujah. Ipalakpak ninyo ang mga kamay ninyong mga namamanhid. Hallelujah. Ang sabi ni Rabshakeh, yung aming mga kinalaban at nilupig, may mga Diyos din naman sila. May mga altar pa nga. They have gods that they serve, but still, we destroy them. Huwag kayong magpapadaya at magpapalinlang sa hunghang na si Hezekiah. Huwag kayong magpapaniwala na merong Diyos ang Israel. Huwag kayong magpapaniwala na merong himala. Kayo ay mga langgam lamang sa aming paningin, hindi kayo magtatagumpay. At bukas, amin na ang inyong kaharian. As we fast forward sa Isaiah chapter 37, at dinala nila ang balita. Siyempre, ito naman ay mga messenger. Mahal na hari, nakakatakot po. Lulupigin daw nila tayo at pati po kayo ay hindi daw po isasalba. Papatayin din daw po kayo. Sabi ni Hezekiah, pinunit niya ang kanyang damit at kasuotan. Nagsuot ng sakot, naglagay ng abo, at abang-abang lumapit sa Diyos at tinawag ang propeta. At ang sabi niya kay Isaiah, mahal na propeta, it is a bad day for us. It is a sad day. Because tomorrow, we might face defeat. At alam niyo po, kahit anong dami ng himala na inyong nararanasan, darating sa punto na maliliglig ang puno. Pero huwag kayong papayag na kayo ay maliglig, sapagkat ang inyong pananalig ay laging nakasalig sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay kapangyarihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay pangako ng Diyos na ano man ang mangyari sa iyong tagiliran, 10,000 man ang matumba, hindi ka makainom ka man ng lason, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Sapagkat yung Diyos na aking pinaglilingkuran ay hindi Santo Niño at hindi pang January 9. Ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay nakatira sa aking templo, sa bahay ng Diyos na laging buhay at may pangakong laging taglay.
Tinanggap mo na ba si Jesus? Sasabihin ng iba, tinanggap ko na. Paano mo nasabing tinanggap mo na si Jesus? Pastor, kasi meron akong maliit na purlas dito. Ito ang aking binabasa na inanalaging saklolo. Itong sasaklolo sa akin. At alam mo, tinanggap ko na si Jesus, Pastor, kasi tuwing pista ng Nazareno, pinupunasan ko lagi ang imahe ng Nazareno. At yun ang aking pagkakaalam na tinanggap ko na si Jesus. Mga kapatid, marami ang may kilala kay Jesus, pero hindi lubos na kilala ang ating Panginoon. They know Jesus externally, but they do not know Jesus internally. Sapagkat kung si Kristo'y nasa puso mo, dapat hindi ka na palamura. Kung si Kristo'y nasa buhay mo, hindi ka nag-aalinlangan na nabayaran mo muna yung may utang sa iyo. Kung si Kristo'y nasa iyo, hindi ka nananakit ng iyong asawa. Kung si Kristo'y nasa iyo, hindi ka lumiliban ng gawain sapagkat alam mo na ito'y mahalaga. At kung si Kristo'y sumasa iyo, lalakad ka lagi ng may kabanalan at katotohanan sapagkat ang katotohanan ang magbibigay ng ilaw sa sanlibutan. Ang katotohanan lamang ang nagpalaya sa iyo at magpapalaya din sa mga taong inaalupihan at sinasaliban ng masamang espiritu. It's always in the fighting that you will get the blessing. If you will not move, you will stay the same. But if you fight, you advance. Pag lumalaban ka, ikaw ay umuusad. Pag lumalaban ka dahil may pangarap ka, kakasihan at sasamahan ka ng ating Panginoon. And this is what the prophet Isaiah said sa Isaiah chapter 37 verse 10 to 13. Thus you shall speak to Hezekiah, king of Judah, saying, do not let your God in whom you trust deceive you. Ito yung sinasabi ng kalaban nila. Saying, Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria. Look what you have heard, what the king of Assyria have done. Tingnan mo yung mga ginapi namin. Nilupig namin sila. Walang Diyos na nakapagligtas sa kanila. At tingnan mo itong haring ito sa verse 13. Where is the king of Hamath, the king of Arpad, and the king of the city of Sepharvaim, Hena, and Iva? Ilan ito? The king of Hamath, 1, 2, 3, 4, 5, and then there are many others. Pag sinabi mo, ang kalaban natin ay China, hindi nga tayo mananalo dyan, mga kapatid. Because if we wrestle against flesh and blood, we will not win. Our defense is as we walk by faith, not by sight. The greatest enemy is not fear. It is your sense of sight. Because the opposite of faith is not fear. It is what you see. Because on what you see, it is the windows to your soul. Kaya kapag nakita mo, uy, malaki tong kalaban ko you'll be intimidated. Pag nakita mo, uy, mas malaki tong church na ito, hindi kami uunlad. Mga kapatid, if you settle for less, you will not receive God's best. But if you will see through the lens of faith, I keep on walking no matter what. I keep on giving no matter what. I keep on sowing seed even though there's no harvest. Anong sabi sa opening text natin? Hezekiah, ito lang, pag may labanan, walang ani. Habang nakikipaglaban ka, when you are engaged in the battle, pwede ba nakakita ka ba na naggegera kumakain ng hamburger? Sige nga, nakikipagbarilan ka. Nagpapamassage ka sa spa. Walang ganun. Pag nakikipaglaban ka, you are so focused and so determined that you will win. Stop whining and keep winning. Kailangan ang mga taga-biyaya ng Diyos at mga mananampalataya ay higit pa sa mananagumpay, hindi naglulupasay, hindi patampo-tampo, kundi nakikita sa atin na tayo'y nagtatagumpay. Hello? Pag lagi tayo'y tampisaw ng tampisaw sa putik ng nakaraan, walang mangyayari sa ating buhay. Kung sana ganito, kung sana ganoon, ang sana'y hindi na mangyayari kung lagi kang nakatingin pabalik. Look forward to your goal. Sabi ni Apostol Pablo, akala nyo ba mature na ako sa pananampalataya? Hindi pa. I keep growing as I become mature in Christ.
I keep growing. I keep on waking up in the morning and asking God for direction and for provision and for wisdom and instruction. Ang buhay po'y tuloy-tuloy. Sabihin mo sa iyo katabi, ang buhay ay tuloy-tuloy. But I press on toward the goal so that I finish the mark. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. Because learning equals earning. Success attracts success. Blessing attracts blessing. Sino sa inyo ang gusto ng pagpapala? Taas ang kamay. Lahat naman pala may gusto ng pagpapala. Anong gusto nyo? Mahirap o masagana? The majority speaks. Bakit minsan ikaw ay nag-aalinlangan? Ba't minsan ikaw ay nagtatampo pa sa Diyos? Huwag kang magtatampo sa Diyos. At huwag mong lalaitin ang pangangaral ng salita ng Diyos na puro prosperity, puro kasaganaan. Nangyayari sa iba, ba't hindi sa iyo nangyayari? May problema. The gospel of prosperity is the most important gospel. Why? Because when you are prosperous, you are advantageous. Pag masagana ka, ikaw ay laging nandun sa puwang na ikaw ay laging lamang. Hindi nanlalamang. Kaya naman ang tao ay nanlalamang dahil nga gipit, kulang, at salat sa kanyang buhay. Pero pag ikaw ay advantageous, you will be contagious. Tama? You are on the advantage, nakakahawa ka pa. Abay, bakit ito'y ganito lang yan Ito'y binabatok-batukan lang namin, ropor lang to dati, pero ba't ngayon? Naglilingkod na sa Diyos. Alam mo, Brad ninyo, darating ang araw, ikaw na magkakaroon ng pinakamalaking welding company sa buong Luzon. Iaalis ka ng Diyos sa tundo kasi naglilingkod ka sa Panginoon. Basta tingnan mo na may planong dakila sa iyo ang ating Panginoon. You will be gifted and anointed with what you are and what God has given to you. We are in the season that God is breaking out our mindset. So when we are in the breaking, there will be the blessing. God breaks us so that He can mold us. Kaya tayo ay dinadala sa ilang ng ating Panginoon para makita sa iyong pundasyon at malaman mo ang iyong misyon na sa buhay na ito hindi lamang puro konsumisyon. Hello? May misyon ka. Kaya kailangan paigtingin mo ang iyong pananalig. Kaya kailangan mong paalabin ang iyong pananalangin. And I heard this to my dad, pag ikaw ay magagalitin, kulang ka sa panalangin. Tingnan mo ang iyong katabi ng isang tiger look. Pag ikaw ay magagalitin, kulang ka sa panalangin. At sabihin mo, aray, tagos sa puso at dugo-dugo ang aking laman. Pag ikaw ay magagalitin, Brother Arman, kulang sa panalangin. Do not be intimidated by the size of your opponent. Do not be intimidated. Meron pa bang lalaki sa Diyos natin? Wala na. Ang 1,000,000, hindi yan kasing laki ng ating Panginoon. Gahanip lang yan. Kailangan mo ng pan-tuition fee, kailangan mo ng pambayad sa iyong loan o sa lote, sa iyong pahunan. Kailangan you stick up on the principle of heaven. You stick up on the promises of God. No wavering. Because a double-minded man is unstable in many ways. The wave will just push you. Maghahanap ka lagi ng pwedeng magpautang sa iyo. Huwag mong hanapin yung magpapautang sa iyo. Hanapin mo ang Diyos at ang Diyos ang magdadala ng magpapautang sa iyo. Amen! Hallelujah! I hate lack because poverty is a curse. Number 1, recognize we all have fears. Realize that fear is healthy. That is number 2. Pag may kinakatakutan ka, lagi kang nakabantay. Pag darating ang Bombay, lagi kang nagtatago. Kaya you are active. Pag may obligasyon ka, you are always on the grind. Daddy, kailangan ng project at ng pang-field trip. Hindi pa pwede magtutulog-tulugan ka. Ano yun? What you said? What you said? Daddy, kailangan ng pambayad ng kuryente. Ha? Are you talking to my hand? Realize that fear is healthy. Fear is both healthy and important.
Because fear causes us to fight or flight. It responses to give a kick para ikaw ay lumundag at magpatuloy at para makatakas sa panganib na nagbabadya. Di ba kapag may sunog, nakwento ko ba sa inyo na munti kang masunog yung bahay namin? 1 minute kwento. Nasusunog yung electric pan namin. Ako ay nagpe-pray. 7 o'clock ng umaga yun Nag-i-intercede ako. Nakakatulog-tulog pa ako. At umakyat ng nagmamadali ang aking asawa. Sunog! Sunog! Sabi ko, anong sunog? Nasusunog niluluto mo? Hindi, sunog talaga! Abay, nag-aapoy ho talaga yung electric pan namin. At sa taranta ko, yung aming wall pan, katabi ng CR, kumuha ako ng tubig. Binasa akong ganon. Hindi mamatay-matay. Balik ulit ako. Pagtapon ko ng tubig, basa. Natumba ko, mampas yung siko ko. I cannot decide. Masusunog na yung bahay namin. Oh my goodness. Ang laki ho talaga ng apoy. Kaya nga ang sabi sa Biblia, 2 is better than 1. Hindi nakita nung asawa ko, nakahandusay ako doon sa di mamatay-matay yung apoy. Naalala niya, yung ninang namin ay may regalong fire extinguisher. Alam niyo, 3 bahay na ho kaming nagpalipat-lipat. Simula sa condo, simula sa apartment, simula sa bahay, pang-4 hanggang sa kami nagkaroon ng sariling bahay. Lipat lang ng lipat. Mapapalagay ka rin sa dapat mong pagkalagyan. Amen. Lipat lang ng lipat. Sapagkat alam ko na may mga pagkakataon na hindi naman kayang ibigay ng ministry yung pwede kong matanggap. Hello? Ba't naman ako bibigyan ng ministry ng bahay? Kayo nga'y walang bahay di sama-sama tayong magtiis. Pero sa pagtitiis, hindi mimintis ang biyaya ng ating Panginoon. Sa iyong pagtitiis, magpuri ka lang. Ilalagay ka ng Diyos sa iyong dapat kalagyan. At pumunta doon sa likodan ng aking misis, dala-dala yung fire extinguisher. 2013 pa po ibinigay ito sa amin. It's supposed to be 5 years, expire na. Wala nang pressure. At ang sabi ng asawa ko, Kenneth, ito, lunukin mo ang bato. Hindi. Victor Magtanggol ang kalalabasaan. Kenneth, ito ang fire extinguisher. Sabi ko, hindi ko mabuksan. Sa'yo na, ikaw na, nag-aapoy na. Buti na lang ang asawa ko, may alam sa emergency dahil sa first aid at sa mga rescue. Tinanggal niya. Sabi ko, ikaw na pumusit. Hindi, ikaw na. Ako pa rin ang pupusit. Mamaya hindi nga pumusit. Mga 5 minutes, ang itim na hunong aming kisame. Sabi ko, in Jesus' name! Abay, namatay ho yung apoy. Tumalsik yung fire extinguisher at namatay ang apoy. At kami walang ibang ginawa kundi magpuri sa ating Panginoon. Pag binigay ng Diyos, sisiguraduhin ko po sa inyo, iingatan ng ating Panginoon. Ninervyos ako Buti na lang di mataas ang blood pressure ko. Buti minsan-minsan nagbabasketball ako. Kung hindi pa, di baka ako high blood. Pero salamat, it made me healthy that I know that my house is a home for the angels of God. Amen. Fear points us to our deep and often hidden triggers, which are areas of psyche that need resolution and healing. Masyado na itong psychological. Experiencing fear tells us that something is wrong and gives us an opportunity to grow. So pag may kinakatakutan ka, you face fear head on. And it gives you an opportunity to grow. Fear, sadness, anger are all legitimate emotions that needed expression. Magalit ka, magsisigaw ka, ano ba yan? Dami bayarin! Sumigaw ka doon sa puno. At sabi ng Biblia, do not let the sun goes down na may kagalit ka. Honey, I'm sorry. Nagalit ako. Dahil sa puro totoo talaga, ubos na ang ating savings. Pag naubos na ang savings, tandaan mo, merong magse-save sa iyo. At magugulat ka at masosurpresa ka, yung kaaway mo, yun ang magliligtas sa iyo. Ang sabi ng Biblia, you will eat in front and dine in front of your enemies. Kaya yung mga tao ng loko sa iyo, magugulat ka, isasauli
yung kanilang naloko sa inyo. Dahil ang Diyos ang gagawa, hindi ang iyong kamag-anak. Ang Diyos ang gagawa. Kaya yung takot mo, kainin mo lamang yung takot mo. At makikita mo na ang Diyos ang magbibigay ng kaparaanan. Number 3, acknowledge your fear. It is a healthy part of being a human. It's time to take a step back and acknowledge our own fear. Tanggapin mo na takot ka sa biyanan mo. Tanggapin mo na takot ka sa maraming bayarin. Tanggapin mo na medyo meron kang simptomas na nakakapaalam nyo. Huwag niyong i-research sa Google kung ano ang inyong nararamdaman. Alam nyo bakit? Pag ni-research nyo sa Google yung mga simptomas, baka ikaw ay maging doubting Thomas. Dahil pag nakita mo na yun nga yung iyong kinikirot at nararamdaman, baka tamarin ka ng mabuhay at isipin mo na lang ay mamatay. Don't let social media investigate your condition. Don't look on the symptoms in the Google. Basta kung may nararamdaman ka, pray unto God. Number 4, take action. Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, don't just sit and think about it. Go out and get busy. Uulitin ko, galaw-galaw pag may time. Inaction, lalo kang makukonsumi. Pero pag ikaw ay may ginagawa at may kausap ka na mga taga-biyaya ng Diyos na may pangarap at may mga malalaking potensyal na inaasahan din sa buhay, birds with the same feather flocks together. But you are not just a chicken feed. You are an eagle. Even though you have no feather, you will fly high and soar like an eagle. Even though no one is with you, still I will follow Jesus. Because if God be for us, we are the majority. And lastly, reflect on your progress. Tingnan po ninyo, little by little, meron ba kayo nagagawang tagumpay? Little by little, nag-i-enjoy ba kayo sa buhay ninyo? Pag kayo laging bugnutin, may mali sa inyong pamantayan. Pagka kayo laging nakukusumit na i-stress, may mali sa inyong ginagawa. Sapagkat ang buhay sa Panginoon, sa piling ng ating Panginoon ay laging may kapahingahan. Sa piling ng Diyos ay may kagalakan. Sa piling ng Diyos ay may kahusayan. Kaya sa piling ng Diyos, titiyakin niya na ikaw ay hindi palugi, hindi ka kawawa sapagkat sapat na ang awa ng Diyos para makuha mo ang lahat ng biyaya na kakailanganin mo sa buong taon ng 2018. And watch out, therefore, in the next 3 years, you will be amazed and you will see your harvest greater than what you expect. Sa loob ng 3 taon, ito ang aming pinanghahawakan, in the next 3 years, because God always operates in the number 3. In 3 months, in 3 weeks, fasting, 3 weeks, and then God operates in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God operates in a conjunction that the threefold cord cannot be broken. Ano pa ba? Dito sa ating binasa na sa loob ng 3 taon, sa 1 taon, hindi ka magkakaroon ng masaganang buhay, mayroong pagtitiis pa rin. Pero watch out, watch out, watch out. There will be a release of the suddenlies. There will be a release of breakthroughs. There will be a release of signs and wonders and miracles. And there will be an abundance and overflowing of blessing that you cannot expect. There will be an avalanche and a tidal wave of blessing that will come into your storehouse. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Psalms 35 verse 26, disappoint and confuse all those who are seeing me in trouble. Those who are laughing at me. Those who are taunting me, those who are expecting for my embarrassment, those who are expecting for my disgrace and my failures and my proud enemies who will say, you are nothing. Disappoint them, Lord God, and confuse them. Ng lahat ng naghahangad ng ating pagbagsak at pagkalugi, they will be disappointed. Because you are a chosen race. You are handpicked by God. And your name is written in the palm of His hands. Mga kapatid, keep winning. The world is full of suffering. But the good thing is, the world is also full of overcoming. Maraming pagsubok, maraming kabiguan, at maraming manlalait sa iyo. Balikan natin si Hezekiah sa last verse ng Isaiah 37. Hindi sila nakipaglaban. Isang umaga, paggising ng kanilang mga kalaban,
dumating ang spirito ng mandirigma at ang 158,000 kalaban ni Hezekiah ay binura ng Panginoon sa kasaysayan na ni isang sibat at pana hindi nakipaglaban si Hezekiah sapagkat meron siyang Diyos na kakampi na laging magtatanggol at mag-iingat sa ating lahat. Ang pangalan niya ay si Yahweh El Shaddai na laging magtutustos at mag-iingat sa ating lahat. At itong higit sa lahat na napakaganda ng lahat ng ito ay sesentro sa ating Panginoong Yesus na walang ibang pwedeng makapag-ingat sa atin sa pangalan ni Jesus. Tayo kanyang gagabayan at papatnubayan. Kaya mga kapatid, do not look on your troubles. Do not look onto the dead end. Look in the eyes of faith. God will make a way. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. 2:30 ng madaling araw, Don Moen received a phone call that one of his loved ones died on a total car smash accident. Wala siyang magawa, wala siyang mai-offer na tulong. He is just so numb listening the news. But at that point of time, God gave him a revelation. At he started singing. At ang mga lyrics, linya ng salita ay kanyang isinulat sa papel. At those difficult hours, God launched Don Moen. Kaya huwag kayong maiinis sa problema. Ako natutuwa ako na disiplina yung dating youth pastor namin dito sa church. Sapagkat yun ang opportunity para maka-step in si Brother Kenneth Andrew Durante. Nung iniwan ng pastor ang isang simbahan sa Binyan, that's the moment that I step in. Kaya yung ating mga kapatid sa Parañaque, iniwan kayo ng pastor, that's the moment someone will step in into your life. And that person na ilalagay ng ating Panginoon ay laging may dalang pagpapala na maghahango at mag-aalis ng lahat ng pangit na hinahangad ng tao na gusto kayo'y mabigo. Sapagkat ang kasama natin ay ang ating Panginoon. And that moment, yung kanta ni Don Moen na God will make a way, simula noong 1993, 1994, nag-hit yun. At hanggang sa ating panahon, it has a lot of royalties. Sa kabila ng kanyang pagsubok at namatayan, kumita naman ang kanyang bulsa at napakarami ng kanyang kinita sa kanyang mga concert na tuwing sila kanta niya, God will make a way. Tunay nga nagagawa ang Diyos sa mahimalat, mahiwagang kaparaanan. Amen. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito. We will not be confused. We will not be troubled. We will not just be pushed away by the waves of the sea. We will be steadfast and be immovable. That our God reigns. Our God is still in the throne. Our God knows no defeat. And you are in control. Bless among the people. Bless each and every one of us. Bless those who have desire to be wealthy and to become businessmen in the marketplace. And Lord, I pray that there will be no lack. And let justice and mercy continue to roll down. That our hands will continue to prosper. Salamat po, napakabuti mo. Wala kaming ibang hahangarin kundi ikaw. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Para po sa inyong kaloob na 1,000 pesos o higit pa, bilang pasasalamat ng Greg Durante Ministries, kayo po ay aming papadalhan ng mug na merong Bible verse na taste and see that the Lord is good. Halina at mag-ambag para sa paghahatid ng mabuting balita sa lahat ng nilalang sa bawat panig ng daigdig.